Dear Tita El, lumaki po ako sa poder ng mga grandparents ko. Hiwalay na ang mga magulang ko noon pa. At si Mama, nasa ibang bansa para buhayin ako. Ako po si Ira, 23 years old. Sa bahay ni na Lola at Lola nabuo ang pangarap ko sa pag-ibig. Doon ako humanga sa pagmamahalan nila, kung paano sila naghintayan at paano nila inalagaan ang isa't isa. Paano nila pinanghawakan ang pangako nilang hindi bibitaw. Lagi po akong pinapaalalahanan ni Lola na ang marunong magmahal, marunong mag-antay. Ganon din po si Lolo noon. At dahil doon, naniniwala akong ganon din dapat ang pag-ibig na mahahanap ko. Kaya siguro, mataas ang standards ko pagdating sa mga relasyon. Kaya rin siguro, nagtatakang mga kaibigan ko kung bakit hindi ko pa sinasagot si Kyle. Kahit 1 taon na siyang nangliligaw sa akin. Ano pa bang hinahanap mo, Ira? Loyal at maayos si Kyle. Yan ang sabi ng best friend ko. Alam ko naman yun. Hindi ko rin naman itinatangging mahal ko siya. Pero para sa akin, ang pagpasok sa isang relasyon ay hindi dapat minamadali. Gusto kong siguraduhin na buo ang loob ko kaya kaya ko namang maghintay. At kung talagang mahal ako ni Kyle, dapat kaya rin niya. Matyaga siya, maalaga, at walang duda, mabuting lalaki. Kahit sina mama at mga grandparents ko, boto po sa kanya. Ang sagot kong oo na lang ang hinihintay niya. Pero Tita El, nung handa na akong ibigay yon, may nangyari. Isang umaga, pagising ko, sunod-sunod ang messages niya, puro sorry. He was very honest, Tita El. Kaya pala hindi ko siya makontak kagabi kasi nalasing siya. At sa hindi niya malamang dahilan, may nagawa po siyang hindi tama at hindi dapat. Lumandi po siya sa iba. Hindi na niya hinintay na marinig ko mula sa ibang tao. Siya na po mismo ang nagsabi sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, lungkot, pagkalito. Gusto kong sisihin ang sarili ko kahit alam kong wala naman akong kasalanan. Pero ganun pala yun, parang ikaw pa ang may mali. Mahirap na bang maghintay sa panahon ngayon? Gusto pa rin akong ipaglaban ni Kyle. Kinausap niya ang pamilya ko, pero hindi ko alam, tita, kung kaya ko pa ba siyang tanggapin. Ang gusto ko lang naman ay isang taong marunong magmahal at marunong maghintay. Masyado bang mataas ang standard ko sa panahon ngayon? Himay-himayin muna natin yan, Ira. Si Kyle, kaya siguro Kyle ang pangalan niya kasi kailan kaya? Kailan mo kaya siya sasagutin? Kailan mo kaya ibibigay ang kanyang matamis na oo hanggang sa, ayun na nga, nangyari na ang mga hindi dapat. Hindi ko sinasabi na tama yung ginawa ni Kyle. Okay? Pero sige, himay-himayin muna natin yan. Dun sa tanong mo na gusto mo lang bang malaman kung masyado bang mataas ang standard mo sa mga panahon ngayon dahil pinag-antay mo ng matagal si Kyle. Masyado bang mataas? Hindi. Masyadong matagal. Baka natagalan nga si Kyle kaya nangyari yon, hindi ba? So, para sa isang lalaki na pag-antayin mo ng 1 taon at para sa isang lalaki na inantay ka ng 1 taon, ang haba ng hair mo. Yung 1 year na sinuyo ka niya at
umasa na sana maging kayo. Ang haba ng buhok mo doon, te. Siguro, isa sa mga dahilan kung bakit nagawa niya yan. Kasi nalasing siya eh. Huwag na natin ipasok sa equation yung kasi lalaki yan eh. Gasgas na yan. Kahit naman babae, pwedeng gawin yan. Huwag na nating isama yung mga gender na yan. Pero ang analogy ko lang dyan is like this. Nalasing siya, lumakas ang loob niya, at umatikabo ang kanyang hormones. Nag-raging hormones, kaya ayun, ginawa sa iba. 'Di ba? Gusto ko pang ipaglaban ni Kyle. Kaya mo pa bang tanggapin? Uy, ba't ganyan ang tanong mo, Mars? Hindi nga! Bakit ganyan ang tanong mo? Kasi diba hindi naman kayo okay umamin ka na mahal mo na rin naman siya at oo mo na lang ang kulang. Kasi kailan mo ba talaga balak? 1 year? Is it, kulang pa? Kulang pa ba yun? Kasi yung question mo is, gusto kang ipaglaban ni Kyle. Hindi mo alam kung kaya mo siyang tanggapin. So, ang tanong ko nga is, bakit ganyan ang tanong mo? Uy! Kasi parang affected ka. And kung tinatanong mo kanina, kung hindi mo alam kung anong mararamdaman mo, kung galit, lungkot, pagkalito, alam mo, sa tingin ko, ang nararamdaman mo, alam ko. You felt betrayed. You felt, no, really, di ba? You felt betrayed because you thought si Kyle, dahil mahal na mahal ka niya, hihintayin ka niya. Hanggang kailan mo gusto? Nalasing, lumakas ang loob, umatigabo ang hormones, nag-raging hormones, ayun ang nangyari. So I feel that you felt betrayed. Hindi talaga galit at pagkalito ang nararamdaman mo kung hindi betrayal. 'Di ba? Siguro 2 questions para mas maliwanagan ka. At talagang sinulat ko para may guidelines ako. Pinag-aralan ko ang sulat mo, okay? Ang unang tanong, makakahanap ka pa kaya ng isang lalaki na katulad ni Kyle na kaya kang antayin ng 1 taon? Kasi rare na yon. Rare na species na si Kyle, Mars, sa panahon ngayon na aantayin ka ng ganun katagal. Tandaan mo, mas marami ang babae kaysa sa lalaki. At, tamaan ng mga tamaan, mas kakumpetensya din natin ng mga bekla. Mars! Hindi ba? Di ba? Makakahanap ka pa kaya ng isang lalaki na kaya kang antayin ng ganun katagal? Yan yung unang tanong na tanungin mo sa sarili mo bago ka matulog. Number 2, kung mahal mo siya, kaya mo ba siyang patawarin at kalimutan, totally kalimutan yung nangyari na hindi maganda na yon? Na bibigyan ko ng 1 point si Kyle because he was very honest with you. At hindi niya inintay na lumabas sa bibig ng ibang tao. Nag-report siya agad sa'yo. Ganon siya ka-guilty. 'Di ba? So, mahal mo pa ba siya to the point na kaya mong patawarin at malimutan yung ginawa niya? Yung hindi nasasagi talaga sa utak mo every now and then at matotrauma ka at magdududa ka sa relasyon ninyo kung sasagutin mo siya na baka ginagawa or gagawin na naman niya yon behind my back. Kung ang sagot mo ay yes, di bigyan mo pa siya ng 1 pagkakataon. Pero kung ang sagot mo hindi mo kaya, sabihin mo na sa kanya na wag na lang, maging magkaibigan na lang tayo kasi kahit hindi tayo, medyo masakit yung ginawa mo. If he was totally honest with what happened,
between him and another girl, maging honest ka rin sa feelings mo. Balagay ba naman eh. Siya lang yung naging honest sa'yo. Eh di maging honest ka rin. Ipatikim mo naman sa kanya. Ipatikim mo naman kay Kyle na, you almost had me, boy! Oh, di ba? Ipatikim mo naman sa kanya na, sayang, sasagutin pa naman kita sana today. Eh kaya lang, may nangyari kagabi. Oh, di ba? Para quits. Hindi nga, di ba? At kung ang motto mo ay, gaya nga ng sinasabi ng lola mo, ang marunong magmahal, marunong maghintay, eh nasa sayo naman yon. At naiintindihan kita. Kasi sabi mo nga sa letter mo, gusto mo lang talagang maging sigurado na siya na talaga. And at 23 years old, I guess, mas mature ang pag-iisip mo, kaya ang hinahanap mo ay parang baterya ng sasakyan, yung pangmatagalan. Yes. Can I get another pot for that? Thank you. Ganon, 'di ba? Pero alam mo, Ira, si tita 40 plus na. Nasa line of 4 pa naman si tita, oo. Whether yes or no, tanggapin mo man si Kyle o hindi sa nagawa niya sa'yo. At alam kong mahal mo na siya. Bata ka pa. Kahit feeling mo 23 ka na at matanda ka na, bata ka pa. 10 years from now, when you're 33, may isip mo, oo nga no, bata pa ako nung time na yon yung nangyari sa amin ni Kyle. And if your answer is no at magiging happy ka bilang single na babae, 23 ka pa lang, marami pang darating. Marami pa. Siguro, each and every love story ng isang couple nagva-vary, nag-iiba. Hindi mo siguro pwedeng ihulma yung love story ng ibang tao para maging fit na maging love story mo din. Nagva-vary yan. Baka yung love story ng lolo at lola mo na ina-aspire mo, baka kasi hindi talaga ganon yung happily ever after love story na nakalaan para sa'yo. Okay? So isipin mo yon, Ira. 2 questions. Handa mo ba siyang patawarin at kalimutan? If the answer is yes, then go. If the answer is no, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Maging magkaibigan na lang tayo. And yung question number 1, makahanap ka pa kaya ng isang lalaking katulad ni Kyle na kaya kang antayin ng 1 taon? Okay? So Ira, sana wag masyadong maging malaki ang eye bags mo, kakaisip sa 2 tanong kong yan. Pero bibigyan din kita ng seat work. Okay?